Binigyang pagkilala sa katatapos na ASEAN Youth Forum 2013 ang papel ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paghubog at pagtulong sa mga kabataan na maabot ang kanilang mga pangarap. Kabilang dito ay ang DepEd, DOLE at TESDA na patuloy na isinusulong ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon at pagbibigay ng trabaho. Narito ang ulat ni Abra Perez. Ang pag-asa ng bayan, ani Gat Jose Rizal. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong napatutunayan ng mga kabataan sa bagong henerasyon. Tulad na lamang sa nakaraang ASEAN Youth Forum 2013 na ginanap sa University of Makati noong 12 ng Setyembre. May temang ASEAN Youth Speak. Gearing up for an ASEAN community in 2015, ang forum ay dinaluhan di lamang ng mga kabataan kundi pati na rin ng mga kinatawan ng iba't ibang sektor na naniniwala sa kakayanan ng mga kabataan. Ayon kay Eddie Balunso, kinatawan ng edukasyon, malaki ang ambag ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, kabilang ang Department of Education para sa programang K-12 at ang Department of Labor and Employment at Technical Skills and Development Authority na kapwa patuloy na naghahatid ng mas maraming trabaho. Yung efforts ng Department of Education, particularly yung K-12 na na-implementa natin. Parang ipapakita lang natin sa mga kabataan nandito kung ano yung mga naging reasons kung bakit kailangang implement yung K-12 para lubos nilang maintindihan. Yung DOLE naman, yung coordination nila with PRC na parang may mga standards din na kailangang masunod kung paano magiging mas competitive yung mga Filipino workers abroad. Turing naman ni Emmanuel Bagwal na malaki ang tulong ng mga kabataan sa volunteerism o ang walang pag-aalinlangang pag-alay ng kanilang sarili para sa ikabubuti ng iba. Dahil bukod sa kasaganaan ng oras at lakas, natatangi rin ang idealismo ng mga kabataan. Youth ang merong power. We have time. We have ample time to share, to do different efforts para makatulong. And at the same time, ito yung kung saan tayo pinakamalakas na kaya nating talagang physically, we can do more, we can do even better things than syempre kapag mas matanda na tayo. And at the same time, dito mulat yung bawat isa doon sa mga ideals na meron tayo bilang kabataan. Kasi mahalaga din na meron kang idealism para maging motivation mo to achieve something. And yung mga youth tayo, idealistic tayo. What we need now is to meet halfway, yung realism and the same time yung idealism. Payo naman ni Pamela Mejia, hindi dapat katakutan ng mga kabataan ang pagsabak sa pagnenegosyo gayong napakarami nilang maaaring gawing modelo. Tulad nilang mga kabataan na sa murang edad pa lamang ay unti-unti nang gumagawa ng pangalan sa naturang larangan. Well, basically, what we want to promote here is that youth entrepreneurship is, of course, entrepreneurship. It starts personally for me at a young age. Kasi I started being a fashion entrepreneur when I was 17. So, for me talaga, wala siyang pinipili na edad. Kahit even your course, hindi niya yun pinipili. For me, youth entrepreneurship or entrepreneurship in general starts with doing what you really love to do. So, if you follow that, business and money will come along. Kaugnay ng pagtitipon, maglalayag sakay ng isang cruise ship ang grupo ni Lord Pomperada sa loob ng 2 buwan, kabilang ang ibang mga kinatawan ng bansa at ng Japan para sa ika-40 anibersaryo ng Ship for Southeast Asian Youth Program. Layo nito mapagbuklod ang iba't ibang lahi at magkaroon ng mas malawak na diskusyon ukol sa tungkulin ng mga kabataan ng ASEAN. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.